Delikado na ang sitwasyon ng Ross ngayon dahil sa pagkawala ni Keith Datu nung na-injure to laban sa Phoenix. Malala pala talagang injury ni Datu at wala nang natirang bigman ng Ross ngayon. Ang sabi, pinamamadali na raw ang paghahanap ng bigman dahil kung hindi, puro gwardiya ang palalaruin nila hanggang sa matapos ang konferensya. At tanging si Jhonard Clarito na lang at Santi Santillan ang pwede nilang asahan sa poste. Sino-sino naman ang mga napusuan ng Ross na pwede nilang kunin para makasurvive sa ganitong campaign? Jeremiah Gray, ititrade na rin daw ng Ginebra ayon sa mga rumor ni Snow Badwa. Tara! Kahit nanalo ang Ross na ika-4 na beses pero para na rin silang natalo na malubha dahil sa pagka-injure ni Keith Datu at si Keith Datu na lang kaisa-isang bigman nila na legit. Si Jhonard Clarito, undersized na bigman na kahit magaling bumantay pero syempre may limitasyon kasi nga undersized. Si Kalen Johnson parang wala ka nang aasahan talaga kasi injured din at mukhang matagal-tagal pa din siyang makakabalik kasi sa debut game pinilit niya maglaro laban sa Meralco kaya mas lumala. Si Luis Villegas pabiro niyang sinabi na 2030 pa daw siya maglalaro. Alam niyo sayang si Villegas, siya kasi yung pinakamatangkad nilang bigman sana. Talagang nagtsatsaga na lang ang Ross sa kanya at hinihintay nila na makabalik. Kaya ngayon na si Clarito na lang ang natira at si Santi Santillan, desperado na raw ang Ross manguha ng bigman na kahit sinong available. Pinakaunang available sa market na free agent ay si Greg Slaughter at sa palagay ko din siya ang may pinakamahal na talent fee pero siya ang pinakamagandang option nila sa mga teams na wala talagang natitirang bigman. Si Greg ang pinakamagandang choice. Yung may 7-footer ka kahit may kabagalan pero at least may matangkad na pumuposte. Tsaka sa palagay ko magiging maganda din ang performances niya dahil motivated siyang ipakita sa lahat ang worth niya. Sabi niya sa PBA daw ang tanging pangarap niya at nasasabik na siya maglaro. Kesyo, kung kakayanin ba talaga ng Ross ang mga request niya mula sa pasahod, sa bonuses gaya ng Player of the Week, papayag daw si Greg sa 800,000 kada buwan. Pero dapat may malaking matatanggap din siya sa mga bonuses. Okay naman si Greg na kunin ng Ross, pero kung kukunin nga nila ito, hindi pa rin for long term kasi nga times 2 ng salary cap sa gusto niya. Pangalawa, si Mario Barasi. Medyo seasonal itong pagbuo kay Barasi. Si Barasi kasi, kailangan pang hasain. Medyo matagal-tagal pa talaga bago mag-iisang ganap na legit na bigman ang batang to. Pinakaayon ng Ginebra ang mga ganong player. Kaya siya binagsak na lang ng Ginebra kahit second rounder nila yan. Pero ang Ross, hinasa talaga nila mga ganyang bigman. Ang tanong na lang ay kung makakapaghintay pa ba talaga ang Ross ng ganun katagal. Pangatlo, magti-trade ng mga guards para makakuha ng bigman at ang available sa market na malapit ng pakawalan daw ay si Prince Capiral o si Joseph Taha. Kapag nag-expire ang kontrata din ni Vic Manuel, siya ang isa sa mga gustong makuha ng Ross. Pero yun nga lang, dapat mas matatangkad na bigman ang kuhanin nila para mas maging close on defense under the basket. Next update, Jeremiah Gray, ititrade na raw umano ng Ginebra para din daw makabingwid sila ng bigman kasi salat din sila dyan. Base ito sa rumor ni Snow Badwa na ang sabi si Jeremiah Gray daw ang pinag-uusapan sa loob. Si Maya, gumaganda ang performances niya kapag nabigyan lang talaga ng playing time. Napaka-shooter niya. Umaangat ang kumpiyansa niya ngayon. Malalaman mo yan sa kanyang footwork at magagandang handles kada laro. Kahit inconsistent pero yung playmaking niya magagandang pasa na puproduce. Tsaka bumalik yung dating pang long range na tira niya. Ang tinitingnan lang ng Ginebra sa kanya, paano kung ma-injure siya ulit? Eh di ang tagal na naman nang hihintayin. Tandaan na dati na siya nagkaroon ng ACL sa 3x3 game under TNT. Tapos na ulit yan sa Ginebra. Mahigit 1 taon siyang hindi nakabalik nun. Kaya habang healthy pa, dapat i-trade na agad. Parang ganun. At kaya siya iti-trade ng Ginebra para din daw makakuha ng bigman kasama pangaraw sa package si Norbert Torres. At kung di ako nagkakamali, nasa Titan Ultra ang nais makuha ng Ginebra. Kung tamang dinig ko, parang si Gio Ambohot daw to. Si Gio Ambohot may shooting na pang modern time bigman. Siya din yung bigman na pwede mong asahan pagdating sa zone defense. Kapag sa Ginebra to mapupunta, good luck na lang sa kanya kasi alam mo naman si Coach Tim, hindi siya yung ibababad ka talaga. Anyway, let's see kung gaano katotoo ang mga rumor na to.